Magandang araw guys, welcome to my channel, Lance TV 18. Nagluluto tayo uli ngayon guys ng pansit malabon. May order sa atin isang bilao ng pansit malabon. At ang ating ingredients ay makikita nyo sa aking description box. And guys, thank you so much. Let's start cooking. Unahin muna natin ang ating first step, ang magpakulo ng tubig sa isang malaking kawa at ihulog natin doon ang ating malabon noodles. Pansit palabok noodles ang tawag nila dyan pag binili mo yan sa palengke. At kung mapapansin mo guys, ang aking palabok noodles ay malambot na. Because ibinabad ko na po yan ng 12 oras sa tubig. Tubig lamang na galing sa gripo, diretso, then ibabad po siya sa 12 hours. Malambot siya, siguro sasabihin mo sa akin, malambot na pala, bakit kailangan ko pang pakuluan? Yan, ang pagpapakulong yan ay pagbandi lamang po sa ating palabok noodles para po mawala yung amoy angge. May amoy kasi siya na something na parang kung tawagin, excuse me, ay mapanghi daw. Ayan, parang sa mike. Matatanggal natin siya pag binabad natin, pinakuluan natin sa tubig. And now, let's start na, iset aside lang natin siya at magsimula na tayong mag-gisa ng ating palabok sauce. Ayan, lagyan natin ng mantika ang ating kawali. Medyo dagdagan natin ng mantika dahil marami tayong bawang na ikikisa. Kaya marami yan guys kasi gawa ng pantatoppings din natin mamaya. Yan, gisa-gisa lang. At pag nag-brown na siya, isa-set aside natin yung iba guys. And set aside na natin siya guys dahil brown na siya. Ngayon, ihanda na natin ang ating susunod sa ating kawali. Ang ating tinapa. Ayan, tinapa flakes. Hinimay-himay ko na siya guys. Yan naman ating sasangagin ngayon hanggang sa maluto lang yung ating tinapa kasi ipang-iibabaw din natin siya mamaya pagka atin na siyang ibibilao. Ayan guys, mag-iiwan tayo ng konti dyan sa ating kawali at isusunod na natin ang ating sibuyas na hiniwa natin ng malaliit. Ayan guys, sibuyas. Sunod na natin ang ating giniling na baboy. Lagyan natin ang ating patis para mag-isa. Takluban muna natin. Ayan, kumulo na siya at malambot-lambot na. Buksan na natin siya at haluin natin para wag manikit sa kawali. Taktakan natin ang ating paminta, depende sa inyong panlasa. Ayan. Ibuhos na natin ang ating kaldo. Yan ay pinagpakuluan ng hipon, ng ulo ng tinapa. Ayan. At kung meron kayong pusit, pwedeng gano'n pakuluin. Huwag natin itatapon yung pinagpakuluan dahil yan ay masarap isabaw. Nandiyan ang lasa ng ating kaldo, ng ating palabok na sauce. Ayan ang ating anatosid, ang atsuete. Lalagyan natin siya ng mainit na tubig guys. Kasi para mas makuha natin yung kulay.
ng ating atchurete. Ayan guys, halo-haloin lang natin. Nakita nyo, diba? Kulay na kulay siya. Mas gandang gamitin natin ng anatocid or ang atchurete isa sa food color. Yan ay para sa akin. Ewan ko sa inyo. Kasi syempre, para fresh ang ating mga niluluto. Walang mga preservative. Ayan. Ang ganda ng kulay, diba? Masarap tingnan. Lagyan din natin siya ng dinurog na chicharong baboy. Ayan. Kalahati lalagay natin sa ibabaw. Tapos, lagyan din natin siya ng kaunting tinapa. Para mag-mix ang kanyang lasa. Ayan guys. Tapos, eto na yung ating cornstarch na tinimpla natin sa kaunting tubig. Yan ang ating magiging pampalapot. Ang ating cornstarch. Ayan guys. Masarap na siya. Habang nilalagay natin ang cornstarch ay huwag natin kalimutang haluin ito para hindi mamuo ang cornstarch sa ilalim ng ating kawali. Timplahan na natin siya guys. Lagyan na natin siya ng paminta ayon sa iyong panglasa. Lagyan natin ng kaunting bawang. Halo-haluin. At ilagay natin ang ating cubes. Yun ay shrimp cubes para mas lasang-lasa yung pagka-seafoods ng ating saucy. Ayan guys, super yummy. At malapot na ang ating sauce. Okay na siya. Ngayon, magmi-mix na tayo ng ating noodles at ng ating sauce. Actually, ako pag nagmi-mix ako ay may kaunti akong apoy sa ilalim ng aking talyasi. Para habang pinaghahalo ko siya ay mainit. Kumbaga parang naiin-in nang hindi madaling mapanis. At tsaka ang take note ko lang sa inyo ha, make it sure na ang ating palabok sauce ay medyo maalat talaga. Kasi pag inihalo natin siya sa noodles, dahil ang ating noodles ay plain, na hindi ko naman siya nilagyan ng salt. Kasi iwas din ako, baka kasi pag umalat yung sauce natin, then maalat din yung noodles, ay totally maalat na talaga ang nakalalabasan ng ating palabok, hindi siya masarap. Kailangan lang na yung ating sauce ay templadong-templado at medyo maalat para pag hinalo natin siya sa noodles. Actually guys, 1 kilo of noodles siyang ginawa natin. Yan, sapat po yan para sa order ng isang bilaong malaki. May susobra lang po dyan na 2 tubs. Ayan, pasok na pasok yan sa ating pupunan at meron tayong kita na medyo maganda. Kasi naman guys, medyo syempre mahal ang ating palabok. Pero mura na yan sa akin kasi ang isang bilao ko lang na 16 ang size is 850 lang po. Ay sulit na po talaga guys ang presyo ng aking palabok noodles. Kasi palabong palabok kasi po talagang sulit po talaga. Ang sarap. Yan ang sabi nila sa akin. Yan ang mga feedback nila at I believe dahil yung mga anak ko masiselan yan sa mga panlasa nila. Pero pasok yan sa kanila guys. Thank you so much for watching. At kung nagustuhan nyo ang aking recipe, pwede nyo po akong i-subscribe. Mag-comment po kayo sa aking comment section. At mag-like po kayo.
the notification button. At maraming salamat. It's a big help for me na magustuhan niyo ang aking vlog. Thank you so much guys. Thanks for watching. God bless and I love you all. Oops guys, ayan pala share ko rin sa inyong aking pag-repack. Ayan guys, ang aking pag-repack. So yan, pulpak ang ibabaw niyan guys. At saka ang itlog, marami. Ang shrimp, marami. At binubudburan ko rin siya ng napakaraming chicharon na baboy. Plus yung ating tinapa na pinrito. At yung ating garlic na pinried garlic. Plus, nilalagyan ko siya ng sibuyas na mura. Ayan guys, napakasarap niyan. Nga pala, naglalagay din po ako ng pusit. Kaso at that time na nag-order sila, talaga pong wala akong mabili ng pusit.